Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. sapagkat sa pamagitan ng Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila kumakain lumambot ng tinapay si Jesus at matapos ang pasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kain. Ito ang aking katawan, ika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat ito sa kanya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak na mula sa bukas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasal kayo sa kanila ng aking ama. At pagkaawin ng isang himno, sila ay punta sa mundo ng mga ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat sa pamagitan yung banal ng krus, iniligtas mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na itinatawag na Gethsemane. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa tao. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At simulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigil ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagkuya sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa niya siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari mo layo sa akin ang sala ng mahirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinandan niya ng tulog ang tatlong alagad. Sinabi niya ni Pedro, talaga bang hindi kayo makapuyat na kasama ko kahit isang oras na lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaliin ng tukso. Ang espiritu'y nahahanda, ngunit mahina ang lamang. Muli siya tumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maialis ang sarap ito ng hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siya nagbalik at tinantanan naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at hindi niya sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ni pagkakanulo ng anak ng tao sa mga kasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang palaya ng isang bilanggo, sino mang marinig ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo sa nagngangalang Barrabas. Kaya nang magkatibo ng mga tao, tinanong sila ng Pilato, sino ang ibigin niyong palayain ko? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na higit ang nagulyo sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakalublog sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat nagdali pinahirapan ko ng aking pananilin tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusunan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hulihin na hinihingi kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli siyang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barrabas po, ang sabi nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Ano masama ang ginawa niya ang tanong ni Pilato? Ngunit lalo pa nila isinigaw, ipako sa krus. Nang nakita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong mananagutan sa harap
kamatayan ng tao ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, bumagsak sa amin, sa aming mga anak ang kanyang dugo, at pinalayan niya si Barabbas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-aampas at pagpuputong ng koronang tinig, sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sa pagpapagitan ng krus, sinakit mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinibaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pulang. Nandikaw sila ng halamang matinig at ipinuto sa kanya. Saka pinaghawak-hawak ng isang tambo sa kanyang kamay at palibang siyang niluluran. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo at matapos kuyain kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalimang estasyon, pinasang ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri na namin ang Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinakop mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Pinuhungan nila si Jesus at lumabas siya na pasan ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin Dako ng Bungo sa wikang Hebreo Golgotha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat sa pagitan ng krus, sinakop mo ang mundo. Panindigan. Sinagot Ang mo. tao hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay niya. Hindi sa lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtugaling. Datapwat hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkagupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang binigay ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao ay laging nagpupunyahin at hindi umayaw o may mga iisip. Panalangin. Ang ikapitong estasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Sirene. Sinasamba at pinupuri ka namin ang Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaki na nagpangalang Simon, isang taga-Sirene. Pinilit nilang pinapasak sa kanya ang krus ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang babaeng taga-Jerusalem, sinasamba at pinupuri ka namin ang Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, inisakop mo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananabitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baon, ang mga sinapupunan hindi nagdalang tao at ang mga dibdib na hindi nagkasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa akin. Sapagkat kung gano'n ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkasyang na estasyon, si Jesus ay hinibara at ipinako sa krus.
Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulog ang pook ng tubo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng hotdog. Ngunit nang matikman niya ay hindi naman ininom. Nang maipako na siya sa krus, kanilang pinagkati-hati ang kanyang damit, ang kanyang mga damit, matapos magsakalaran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikasasasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuya siya ng isa sa mga sandaling nakabitin at nagsabi, hindi ba ikaw o Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, bakit kami? Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama ka sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalabing-isang estasyon, ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalabing-dalawang estasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaliang tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong paligid. Nang maikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo isa sa kanila at kumuha ng isang mukha, tinigman ng maasin na alak, inilagay sa dulo ng isang takbo at ipinasiksik kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintayin mo na, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalabing-tatlong estasyon, si Jesus ay inilig. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Bago ang kalisin, dumating isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalan ni Jose. Siya ay ang dalhin ni Jesus. Lumapit siya ng Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos lang ng Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kahit inilagay niya ito sa sarili niyang libingan na hindi pa nalalaon ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, inilulong niya sa pintuan ito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakatayo, na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalabing-apat na estasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga bago ang liwayway ng unang araw ng isang linggo, pumunta sa libingan ni
ni Jesus, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa lipinan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang iglap at kasing puti ng lusilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at naglantang animing patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinagkariyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanya mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna na sa Galilea. Makikita ninyo sa buon, tandaan ninyo ang sinabi sa inyo, at dahil sila balik sa Pilipinas. Pinagkariyan sila na magkahalong takot at gala at matakot na punta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila na Jesus at pinansin at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Kumain kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.